Miss Vilma Santos. Yeah! Pagpapawalang sala sa kanyang panganay na anak na si Luis Manzano dun po sa tinatawag na syndicated estafa case. Ang naging love team ni Sharon Cuneta at ni Gabby Concepcion. At ngayon nga po ay muli silang mapapanood ng ating mga kababayan, tayong lahat, sa isang konsyerto. Pinupuntirya ngayon si Wally Bayola at ang EAT dahil po sa naganap sa live airing po ng kanilang programa kung saan nakapagsalita po siya ng hindi maganda. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Punong-puno po kami ng pagmamahal sa inyo tulad ng suot kong polo para po sa inyo ang lahat ng pusong ito. Tama, Robel Chika? Tama, umaapaw po ang pag-ibig namin sa inyong lahat. Ayan, at syempre, ang barikutot Wendell Alvarez. Siyempre naman, kung ano man yung pag-ibig na yan, makinig na lang kayo dito sa amin mga opinyon at mga intriga sa loob ng Showbiz Land. Hindi manonood, makikinig lang. Makikinig at manonood. Ayun. At patuloy po ang aming pasasalamat mga ka-SNNers sa inyo, lalo na po ang mga magigiting nating OFW na talaga naglalaan po ng sapat na panahon para kami dito ay matutukan. Lahat po ng gusto nyong malaman, hindi po kami magdadamot, hindi kami magkakait para po sa atin ang lahat ng mga issue at controversy yang ito. Kaya tutok na po dito lamang sa inyong programa, sa ating programa, at ito po ang Showbiz Now! Salamat po. Punong-puno tayo. Totoo. Grabe. Hindi natutuyan ng laman ang balon ng chika. Kaya naman sila super abang talaga sa Oo. atin. At talagang maraming salamat po dahil nandyan po kayo na lagi nakatungay at yan po ay aming inspirasyon na hindi po namin mabibiling bitamina saan mang butika. Sa totoo lang. Yun na. Diba? Yan. Ang una po, syempre pa, ang pinakamaligayang ina sa mundo ng showbiz ngayon, of course, ang star for all seasons. Diba? Miss Vilma Santos. Yeah! At yan po ay dahil sa pagpapawalang sala sa kanyang panganay na anak na si Luis Manzano dun po sa tinatawag na syndicated estafa case na talaga namang pinagpistahan to ng ilang buwan. Ay, naku, talagang tumigil ang mundo ng mga Pilipino. Oo. Dahil sa kasong ito, mabuti na lang kamo naging magandang kahinat na. At ang investigasyon. At yun nga po, noong mga panahon yun, siguro po pwede naming sabihin na pinakamalungkot na ina, si Miss Vilma Santos. Totoo. Pero ngayon, siya na ang pinakamasaya ngayon. maligayang nanay. Happy na siya. Oo. Ikwento mo, bakit siya maligaya ngayon? Happy siya ngayon kasi dahil dun sa resulta ng investigasyon ng NBI o ng National Bureau of Investigation na kung saan ay si Luis Manzano o si Lakay inano siya, parang isinatabi, niwala siya doon sa kasong siya syndicated staff. Labas siya. Labas siya. Pinawalang sala. Alam naman po natin mga kachika yung dami ng mga kababayan natin na ang ginawang sangkalan kaya sila ay pumasok sa pag-i-invest po ng pera doon sa flex fuel ay dahil kay Luis Manzano. Siya daw po ang naging dahilan bakit sila ay naglaan, di ba, ng halaga. Correct. Pero inilaban talaga ni Luis. Oo. Na nung pumasok ang mga kababayan nating ito, nag-resign na siya Yun. sa flex Yes, fuel. At isa pa, hindi naman sila personal na nakausap mismo ni Luis. Walang kahit Hindi. sino nagsabi na siya ang dahilan, siya ang pumunta sa amin, Correct. siya nag-imbita, hindi namin naman siya nakita. At dun po ay maliwanag, kitang-kita po na wala talagang kinalaman dito sa syndicated estafa issue na ito, si Luis Manzano. Nakakatuwa, di ba? At siya pa po ngayon ang may demandang inihain sa kanyang best friend na CEO ng Flex Fuel na si Bong Medel. Oo, si Bong Medel. Bong Medel. Yun po yun mga kachika. At kitang-kita po natin na, alam nyo po sa larangan ng negosyo, yung tiwala talaga number one. Walang kaibigan, walang kapamilya, kamag-anak, Talaga nagaganap po talaga kung minsan yung ganitong mga pangyayaring hindi man natin gusto, nagaganap talaga. Oo, totoo talaga yung kasabihan na pag pera ang usapan. Ano nga ang sabi? Magtiwala ka na sa taong hindi mo kilala
kilala, pero mas magduda ka sa mga taong kilala mo na. Napakalungkot. Diba? Oo. At ito yung masasabi natin talaga na hindi man po nagsasalita ang Star for All Seasons sa napakagandang resulta na ito ng investigasyon ng kasong kinapalooban ng kanyang anak kahit hindi naman totoo. Dama na po natin yon. Tumatawid na sa atin si Ate V. Ay, oo, Ramdam naman. na natin yon. Di ba lahat naman ng magulang, kapag anak na ang talagang binibimbang, di ba? Siyempre, kakampi ang anak. Lalo't higit po sa isang ina na tulad ng Star for All Seasons na hindi po nagkulang ng paggabay sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Tama. Kilalang kilala po niya mula ulo hanggang talampakan si Luis bilang isang matinong tao na nagsisikap at hindi po talaga lumalaban ng ikangay hindi parehas. Correct. At saka yung usaping dito yung masaktan ng anak, 10 balik sa ina. Totoo yan. Totoo yan. At saka alam mo, tama naman yung sabi dati ni Rizwan sana nga, kung sila ang biktima, ako biktima din. Oo, totoo yun. Kaya pareho tayo lahat na biktima dito. Pero ang nakakatuwa, sa kasagsagan po ng issue na ito, na idinadamay ang pangalan ni Lucky, ang dami-dami po talagang mga artista, mga normal na taong kababayan natin na nagpapatunay na hindi po ganon ang isang Luis Manzano, kundi siya pa nga po ang nagbibigay ng walang kaingay-ingay. Siya yung tumutulong, di ba? Kaya kapag kilala mo ang anak mo na hindi talaga gawa ng anumang kamalasaduhan, ipakikipagpatayan mo Diba? At saka yung pag may itinanim ka talaga, ipaglalaban ka ng mga kasamahan mo, basta maganda ang itinanim mo sa mga kasamahan mo. Kita mo, talagang sila yung nag-aano kay Luis na hindi, mabuting tao yan. Napakaparehas niyan lumaban. Kaya hindi siya dapat na madamay sa mga ganitong issue. Sus naman, nakita naman po natin kung paanong ang kanyang pera iniingatan talaga ni Luis Manzano. Nagtatayo siya ng mga negosyo, nakapagpagawa ng bahay sa isang napakalinis na paraan. Parehas kung lumaban, di ba? Yun. At kaya, good luck lang si Luis at congratulations. Kaya alam mo, si Luis, napakabait naman talaga. Wala naman sa ilan. Ikaw mismo, mayroon kang karanasan na pwede mong ipagmalaki na si Luis ay mabuting tao. Ay, mabuting tao at wala siya, wala siyang memory gap. Alam, pareho sila ni Ate B, walang memory gap. Alam niya ang kabisado tao. by name. Alam na alam siyang pangarap. At saka idadagdag ko lamang po, napapanood ko kasi ang mga vlogs ni Ate V nung siya ay nasa Amerika kasama ang kanyang mga kapatid. Ang nandito na lang po kasi sa Pilipinas, sila ni Ate Emeline. Si Sunny, ang kaisa-isang lalaking kapatid nila, ay pabalik-balik po sa Amerika at sa Pilipinas. Ang dalawa po na talagang based na po, ilang dekada na ang nakararaan, si Marites at saka po, ang aking anak-anaka ng 4 na sikat at si Lala Honor, di ba? Si Winnie Santos. Alam mo, kitang-kita mo ka talaga yung pagpapalaki sa kanila magkakapatid na ginagawa din niya sa mga anak niya ngayon. Close-knit talaga. Grabe. Kung magmahalan po yung magkakapatid, parang kinulambuan sila ni Mami Santos sa isang higaan para sama-samang nagdadamayan. Kaya yan naman ang ginagawa ngayon ni Ate B. Makikita mo kung anong ginawa ng nanay nila sa kanila, yun naman ang ibinabahagi niya sa kanyang Tama lang. Kaya kami po, maligaya kami dahil mula po nung ipanganak ang isyong ito ng syndicated estafa na idinamay si Luis, nakipaglaban na po talaga kami ng banggaan tungkol dito. Kaya ngayon na siya ay matagumpay, wala po siyang kinalaman sa kasong ito. Malinis ang kanyang pangalan. Congratulations! Yes! Uy, kausapin mo si Luis in English. Di ba? To Mr. Manzano. Lagi mong pangalan, baka kala si Edo yan. To dear Luis Manzano, I would like to congratulate that you are now a free person regarding the syndicated estafa that the people NBI? That the NBI and the people withdrew to you about that case. Because you are the on that day you are the punching bag of that issue because the people are already because the people said that you are the one who encourage them to go to invest to that fuel place of your friend. Fuel place? Flex fuel.
Flex fuel. Flex fuel of your friend. Okay. So, Alam mo, baka ngayon, di ba, masayang-masaya na siya. Mm-mm. Bigla siyang malungkot dahil sa mga sinasabi mo na hindi niya maunawaan. Kantahan mo na lang Ay, sila ayan. ng isa pa niyang nakasama sa laban, Jessie Mendiola. And of course, ang apo ni Ate V. Ay, oh, si Pina. Baby Si Pina. Pina. Baby Baby Pina. Pina. Kantahan mo sila. Di kakantahan ko na sila ng magandang kanta. I have nothing, nothing, nothing. Mababa yung voice mo ngayon. Ba't ganon? I have nothing. Yan. Ito yung tutor mo, oh. Oo nga. I have nothing, 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 nothing. Parang tinatawag si Nati. Aling natin. Natin. Okay, basta, ang alam natin, wala ng kaso. Malinis na ang pangalan ni Luis Manzano. Oo. I have nothing. I have nothing, 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 nothing. Okay na yan. Basta okay. nandun yung natin mo. Pilit mo. Baka mamaya sabihin niya, I who have Ay, iba na naman Ay, yan. iba na naman. Oh, Sino si ano yan? I who have no Si Paul one. McCartney yan. Nako, Diyos ko, napakalayo naman kantayin ni Paul McCartney yan. Diyos ko, hindi si Paul McCartney, ano ba? Baka sasabihin niya, what you? I need to see. I want this you. With nobody else. but you. Okay, so maligaya tayo doon sa unang paksa natin. Oo. Masaya tayo. I'm sure dito sa second topic natin, marami tayong mapapaligaya. Yung mga Gen Z po ngayon, medyo hindi na nila kabisado ang naging love team ni Sharon Cuneta at ni Gabby Concepcion. Correct. Kilala nila si Sharon. Kilala nilang may Gabby Concepcion. Pero yung istorya ng love team, hindi na nila naaalala yan. Hindi nila alam. So, sayang. ipaalam natin sa kanila na ang unang pelikulang pinagtambalan po ng love team na ito ay Dear Heart. Dear Heart. Ayun. Oo. Okay, Sandamakmak oo. na to. Puso, Oo. ayan. Ito po ay ginawa nila noong 1981 sa ilalim po ng Sining Silangan at ito po ay pinamahalaan ng namayapang direktor ang napakagaling na si Direk Danny Jalcita. Ay, Grabe. At magmula po noon, ang Sharon, Gabby, Tambalan o Tandem, wala na po. Winasak na ang lahat ng sinehan. Ay, oo. Ay, grabe. opo, sayang mga Jess, sana naabutan yun. Ako naabutan ko talaga yung pumipila talaga ng Ay, bongga. oo. Na hindi na natin nakikita ngayon sa sinihan. Oo, pilahan nito, lalo yung first day, ano? Ay, opo. Kasi doon dati nagbabase pag unang labas. Ay, diba? oo nga, siyempre. Compare. Dear Heart, Oo. P.S. I love you. My only love. Oo, Yan. marami pang iba. Bakit ganun nung una, no? Yung pagka kumita ka agad yung isang pelikula, may kasunod ka agad. Ngayon parang wala na, no? Hindi, kasi syempre, mga negosyante sila, Mm. yung puhunan nila, nakapalutang. Syempre, yung kikitain dun sa katatapos lamang na i-produce, yun din yung hahanguin para ipang-produce sa kasunod. Correct. Di ba? Ganun yun di ba? Oo. Hanggang sa nauwi na nga po sa pagmamahalan, itong kanilang love team na nauwi din po sa harap ng altar. Pero nauwi din po sa kalungkutan dahil nagkahiwalay din sila. At ngayon nga po ay muli silang mapapanood ng ating mga kababayan, tayong lahat, sa isang konsyerto. Oo. Kailan ito? Ay, naku, sa October 27 po, ang concert ng Reunited na Dear Saan? Heart sa MOA Arena. Tintin ito. Ay, oo. Kantahin kaya nila yung Come What May? Naku, yan nga yung nire-request ng mga fans. Diba? Puro yan ang nakatanggap ng Oo. mga producers. Oo. Kantahin daw yung Come What May. Paano yung kanta na yan? Wish I have a bird. Ay, team song. Na mga... Oo, Oo, basta. Manunood ka. Ay, oo naman. Ay, oo. Ano? Ba't nagdalawang isip ka? Waiting. Waiting for the... For the kiss. Waiting for tonight. Hindi, pagka manonood tayo, siyempre Sharon and Gabby kasi minsan lang yan sa isang ilang dekada na ang nakaraan. Totoo yan. Oo, Totoo, nagkabalikan totoo. Ang sila. tanong,
Kasi magiging kumpleto daw ito, magiging talagang concert of the year kung darating ang kanilang kaisa-isang anak na si Casey Concepcion. Nako. Palagay mo? Feeling ko, sana. Ayun, yung wish ko rin sana. Kasi ang daming matutuwa nun eh. Makita silang tatlo sa entablado. Ay, oo. Iba yun. Oo. Sana nga, no? Sana nga yung mga alingas-ngas na lumulutang ngayon na hindi nagkakasundo ang mag-ina. Sana yun ay mga kwento-kwento lamang na walang basihan. Sana talaga. No? Sana Napakaganda nito. Diyos ko, isipin niyo po mga kapatid, mga kachika, pagkatapos ng maraming taon na urong-sulong ang mga proyekto nila, nandiyan gagawa na raw po ng pelikula, biglang nauudlot. Eto na po. Naudlot. October 27, MOA Arena, Dear Heart. Oo. At ito na to, pag naging matagumpay ito, for sure pelikula. Pelikula na, At saka, oo. masusundan pa itong mga konsyerto at baka iikot sa buong mundo. Ay, oo. Ay, yan ang nakakalo. Bibilihin ng mga producer Totoo yan. Oo. Bakit ang hindi, di ba? Kaya nga. Ay, meron pinag-usapan tungkol sa Billy. Kesyo kaya lang daw ito natuloy. Pumayag na raw si Sharon na mauna ang pangalan ni Gabby sa Billy. Narinig ko din yan, Nay. Ano, totoo ba kaya? Akala ko paikot yun. Ano to, Nora Vilma? Nora Vilma. Sharon, Gabi. Ano to, Roleta? Pero Roleta? ang sabi din sa balita, pumayag na daw si Sharon para, ano yun? Matuloy lang. Kasi doon yata sa pelikulang dapat gagawin nila, ayaw pumayag ni Gabby na mauna ang pangalan ni Sharon. At ito pa, mas malaki daw yata ang hinihingi ni Gabi. Alam mo yung mga kwento na yan, ilang ulit ko nang narinig yan. At ako bilang isang nakatanaw, ano ba naman to? Bakit naman may mga ganyan-ganyan? Diba? Diba? Oo. Unang-una, hindi na ito panahon ng Sharon Gabi. Mm-mm. Oportunidad na lang itong ibinigay sa kanila na muling makita ng kanilang mga tagahanga na together again. Oo. Diba? At parang ang marami rin nagsabi, presyong ayaw. Oo. Diba, Presyong ayaw tanggapin. Oo. Parang ganon. Correct. Eh si Sharon naman daw, pumapayag dahil presyo naman siya na gusto niyang tanggapin ni Gabi. Oo. Parang ganon. Parang ano na nga lang, di ba? Pero Pero, ba yan? At saka alam mo, magandang konsyerto na yan kasi alam mo ang tagal-tagal na kasi gusto-gusto ng mga Sharon yan eh. Di ba matagal na nila inaabangan yan. Sharon Gabi. sayang nga ito na, di ba, nung nagkaroon sila ng commercial, di ba? Oo. Ilang minuto lang. Akala ko yun na yun eh. Sayang, hindi natuloy. Oo, tama. Galing. Buhay pa rin yung love team. Ay, naku. Oo. Buhay na buhay pa rin. Marami pa rin pakikiligin. Alam mo, Sa totoo lang. Saka maganda ngayon yung mga konsyerto na ganyan kasi alam mo, katulad ng bilihan ng mga ticket, katulad yung concert nila October 27. October, Di ba parang August 15? Ang simula ng ticket. First day? First Oo, day. nag-a-announce yung mga ticket net na ganitong oras, ganitong ganito, May nag-aamang. tumawag na kayo. At saka, Oo. yung Plantilla. Oo. At saka wala na dito. Oo, yun. Oo. Sold out na Sold to. out na yan. Dito na lang oo. ang pwede. Ganyan. Oo. Ang ganda ng ganon. I'm sure, yung pinakamalapit sa entablado, Ay. ang unang mauubos. Ay, sigurado No. yun. Oo. Iba yan. Ba, minsan-minsan lang to ah. At saka, Nay, parang feeling ko, siguro ito na talaga ang pagkakataon nila, iikuti nila ang buong mundo. Ay, Palagay oo. ko. Ito yan. Bibilhin talaga to ng mga international producers, yung mga kababayan nating hindi na nakakauwi ng Pilipinas, Ay, oo. Canada, US, Europe, Asia, ay talaga po na ito ang tututukan nila talaga. Kaya kailangan talagang umagap tayo. Oo. Huwag palampasin itong muling pakikita, pagsasama ng isang love team na talaga naman pong pinagpistahan ng buong bayan. Tama. Ay, palagay mo kaya maaapektuhan si dating Senador Kiko Pangilinan. Parang natawa naman ako doon. Yung tanong mo talaga, ikaw mismo nagkatawa, di ba? Parang natawa naman ako doon. Boyzy Karagay, naka-ponytail na naman ako ah. Boyzy, para sa iyo to. Oh. Parang, Diyos ko, parang oo. Ay, Palagay mo, palagay ko, parang na si... maapektuhan siya. Palagay ko, hindi, parang hahayaan niya na lang. Bakit? Ay, kasi Tanggap na niya. Kasi siyempre, di ba pag mahal mo yung isang tao, kung ano yung ikaliligaya niya, Bibigay mo. Suportahan mo. So, ibig mong sabihin, okay na yan. Tanggap na Tanggap ni na dating na. senador. Oh, Okay. meron ba? Ayoko na. Hanggang doon na lang ang tanong ko. Hanggang doon na lang. oo. Kasi ngayon, alam mo pa, pag malapit na ito, at sa Ay, press ko may nito, ang lalabas dami yan. mga tanong Ay, nandun. uusisain sila talaga. Oo. Uusisain talaga. Palagay mo manonood si Ako, dapat hindi na. Ay, ang wife ni Gabby.
Hindi na rin. Dapat pabayaan na. Hayaan na lang sila kasi maririnig nila talaga yung mga ayaw nilang marinig, doon nila maririnig lahat. So, ang magkasama na lang sa isang receiving area, si dating Senador Kiko, tsaka yung wife ni Gabby. Well, pwede mag-isip na, magte-text na sila, pupunta ka ba? Hindi na. Hayaan na lang natin sila muna. Kanila na lang ito. Total isang gabi lang naman ito. Oo, di ba? Hindi po, ito'y biruan lamang. At ang tanong po ng bayan talaga, manunood nga kaya ang mga nakatuluyan nila sa personal nilang buhay. Di ba? Pero tingin ko manonood yan si Senador Kiko. Saan? Sa concert, mahilig niya yung ganyan eh. Feeling ko hindi. Ay, kasi di ba yung... Kasi magkakaroon na naman ng comparison lahat-lahat. Ay, di ba? Kawawa siya. Alam mo nung nakita ko nga sa YouTube, di ba? Nagpa-practice na nga sa sumayaw. Napanood mo rin yun, di ba? Alin yun? Yung nagpa-practice na sumayaw na. Bakit? Anong pinaghahandaan? Hindi, Iba nagpunta ko. sila, may Sa festival sa probinsya. probinsya na. Di ba may mga pasalubong na sumasayo doon. Nakahalubilo silang dalawa, si Senator Kiko at saka si Sharon. Hindi naman makasayaw si Senator Kiko. So paano? Kung ako naman, hindi na. Pabayaan na lang niya na magkasama sa entablado. Total misis na yan naman. Ay, oo. May mga anak na sila. Huwag na siyang lumapit pa sa apoy para hindi siya masunog. Yan ang pinaka. Diba? Yun Para huwag ang siya masaktan. pinakamaganda, oo. Yun. Anong kakantahin mo para kay dating Senador Kiko? Ito bagay sa kanya Ay, itong kanta sige. eh. Ano kaya ito? Kantaan ko siya. Love me with all of your heart. I don't like me. Ano, ba't di ka sumama sa concert ni Sharon? Sabi niya, love me with double Double your heart. Ano ba? Love me with all of your heart. Oh, mali, Ano mali. without? With all of your heart. Love me with all of your heart. I love you. Ay, di ba na naman? Ayun o. Yan, oh. Promise me, please. Natatawa na siya. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart. Or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses. Every winter, every Ayaw summer, mataas. every year. Love me with all of your heart. Alam mo, malapit na naman ang bayaran ng ilaw at tubig. Kaya mataas ang tono niya ngayon. In fairness, ang taas Oo. Basta maligaya tayo dahil sa muling pagsasama ng dating love team. Diba? Magkita-kita po tayo dyan. Ayan. Ako parang ngayon palang nakikita ko na yung pagkakilig ng mga Sharon Gabi fans. Andyan pa rin sila, maniwala. Ay, sigurado yun, Hindi no? lang sila nag-iingay. Eh, di ba nga na yung sa may PLDT, di ba nung lumabas sila, yung walang di ba, Diyos ko, has mag-iba yung yung mga arena. Totoo yan. Kaya hindi na po nakapagtataka kung sakaling wasakin nila ang lahat ng mga barometro ng konsyerto nitong mga nakaraang taon, di ba? Yan yon. Okay, dito naman tayo. So, dalawang panalo, no? Panalo to. Ito, para sa akin, mas panalo to. Ay, oo. Kasi di ba, alam naman po natin na pinupuntirya ngayon si Wally Bayola at ang E80 dahil po sa naganap sa live airing po ng kanilang programa kung saan nakapagsalita po siya ng hindi maganda na syempre pa pinakamahihintay yan eh. Pinakahihintay po yan ng kanilang mga kalaban. Di ba? Naging Yung mainit ang magkabisala siyang minsan, Correct. yun ang ipupukol sa kanya tulad ng nangyari kay Vice at kay Ayon. Diba? Tingnan mo. Naging mainit na ang usapin. Lahat sila nakantabay sa pagkakamali ng bawat isa. Na ang pangit-pangit na kasi parang kahit mga simpleng bagay lang pinalalaki na lang nila. Diba? Para ipatawag ng MTRCB. Ang maganda lamang po, sabi ko nga, wala naman sigurong nadupilas, nadapa, napatid, na ang sasabihin ay salamat, napatid ako, Ay, ang oo. ganda-ganda. Wala pong ganon. Lahat po tayo, mga tao lamang tayong hindi perpekto. Kapag tayo po ay nagugulat, kapag tayo po ay napapatid, nadadapa, syempre po, yung mga ganong nagkabisala tayo ng kilos, ang sasabihin natin, yung hindi natin ina-expect na masasabi natin. Tama. At lahat tayo nakakapagsalita niya. Totoo yan. Ang maganda lamang po doon, dahil ngayon, binabato-bato na si Wally Bayola, hinihintay talaga yan eh. Talaga nakaumang talaga sa mga kalaban yan. Nang hingi na po siya agad ng paumanhin
inamin sa publiko dahil sa kanyang ginawa. Oo, Diba? oo, Ang nag-public, ganda nun. Napaka na, yung buong buo ka, hinarap mo, na nagkamali. Kasi yun talaga dapat eh. Lagi mo sinasabi, di ba, Nay, pinag-usapan nga natin, pag nagkamali, humingi ka ng sorry. Hindi ka mamapatawad ngayon, darating ang araw. Oo. Diba? At saka, lahat po ng puso natin ay merong nakalaan na espasyo para sa pagpapatawad. Pero kapag ka po may humingi ng pasensya na ganyan, lahat tayo, maunawain tayo. Ang hinihintay lang natin talaga, yung tanggapin ng tao ang pagkakamali. Yeah. At sabi nga ni Bossing Vic, yan ang maganda. On air, di ba? Yan ang maganda. Inamin mo ang pagkakamali mo. At si Jose, anong sabi niya? Tama yan. Diba? Bigyan natin to ng pagkakataong mag-sorry, diba? Mga kababayan, nagkamali po ang aking kasama, kaya po nanghihingi po siya ng tangan. Ang ganda! Ang nakakaano pa, si Wally, pag siya ay humingi ng pasensya, parang ikaw pa may kasalanan, hindi siya. Kasi talagang sincero ramdam mo sincero. talaga. Pero bagaman siya po ay humingi na ng public apology, hindi pa rin po siya lusot sa MTRCB. Ipatatawag pa rin po ang produksyon ng EAT para magpaliwanag tungkol po sa aksyon na kinapalooban ni Wally Bayola. Correct. Yun. At hindi po, wag po, siguro nagbubunyi na, mabuti nga sa mga kalaban nila. Naku, magkaiba po ang mga ano nito ha. May mga mabigat at ito, pangkaraniwan lang ito ha. Actually, Pero mali pa rin. Mali pa rin, pero hindi ito mabigat na mabigat tulad ng iba. Pero ito kasi yung kay Wally kasi aksidente lang ito. Hindi naman ibig sabihin na talagang sinadya o ginusto niyang gawin yun. Aksidente lang yun. Kaya siguro mapapatawad ito. Hindi nga ba kahit sa korte, kapag ka nag-plead ng guilty, yung inakusahan, nababawasan bababa yung ang ano kanyang mo. sentensya, di ba? At ang tao naman po, kapag inunahan na po natin ang pagsusori, ang isang bagay na nakapanakit po ng ating kapwa, ando na kagad bukas na agad yung puso para sa pagpapatawad at pangunawa. Ang ganda-ganda ng ginawa na yan ni Wally Bayola. Talagang sincero po siya, humarap siya sa publiko at inamin niya ang kanyang pagkakamali. Ang isang pagkakamali, kapag hindi natin itinuwid ng isa pang pagkakamali, bukas yan sa tao. No? Pinupuri ng publiko ang mga taong marunong makipagkita sa katotohanan. Please sing a song for, alam nga naman tula, Wally Bayola. Ay, di kakantaan ko siya na ito magandang kanta ito. Ano kaya ito? Gusto ko yan. Kakantaan ko siya. Please release me, let me go. So I don't love you. Ay, bakit may love you Anymore. Because I don't love you anymore. Please Two-way. Two ways. Our lives would be a sin. Release me and let me love again. Alam mo, talagang bayaran na ng ilaw. Gagawin ang lahat. Talagang ibinibigay na ng lahat-lahat Ang taas na ng tono. Lyrics na lang ang problema. Para huwag mainis sa'yo si Tita Dolor. At si Manay Betchay de Venecia. Ay, bakit de Venecia? Si Manay Gina yun. Ayan. Mahal ko kasi ang magkakapatid. Di ba? Manay Betchay, Vera Perez. Ayan yun. Okay? So, yung ginawa ni Wally Bayola, ikinasisiya po namin. Hindi namin ipinagbubunyi ang kanyang pagkakamali. Pero ikinatutuwa po namin na siya ay nanghingi na agad ng paumanhin sa publiko na nakarinig ng kanyang sinabi. Kahit hindi siya nakuna ng camera, na siya mismo yon. Voice over lang halos ba? Di ba ganon? Kaya nakakatuwa, di ba naman? Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Nako, eto po ang mga taong dapat po natin talagang pasalamatan ng tiwa-tiwayway dahil sa kanilang pagiging loyalista ng SNN. Tito Manny and Tita Norsky Garcia, si Daniel and Candice, ang kanilang manugang at anak, at ang kanilang apo, si Baby Emilia Fabienne ng Zurich, Switzerland. Talaga pong nakatutok sila anumang oras po tayong dumarating sa Zurich. Ayan. Frank and Helen Huergas, Rene and Roma De Leon, Iram Lia,
Oy, hello po. Juris, Dr. Channel, and wating-wating ng London, ang tres mujeres namin yes. na talaga naman pong nakatutok dito. Ompong and Merly Ventura, Herminia Carrion, Neneng Putot Gensoli, at syempre, the beautiful Catherine, beautiful Amos. and The most generous woman of all time, Doña Lily Chua. Ito ba kasama nyo? nakarating na, di ba? Oh, yan. Nandyan na. Kompleto na. Oh, di ba? Okay. Sino magbabato? So, ito na nga. Para kay Tito Manny Garcia Ay, yan. naku, ito na nga ang ating blind item for today's video. Isang veteranang actress. Okay. Siyempre, bago ito naging veterana, naging munang teen na to. Sikat na teen star to dati. Pero ngayon, veterana na siya kasi naman naalagaan niya ang kanyang career. At magaling siyang actress. Inte. Ibulong mo sa akin para makarelate kami. Di ba? Oo. Sabi ba naman sa akin, tsuseran pala ako. Nanay. Oo, grabe. So, ito na nga, ang actress na ito ay talaga nga naman gusto niyang maibalik ang dati niyang itsura. Ay. Kung hindi man yung totally maibalik yung dati niyang figura, nagtatry siya. Kasi nga naman... Siguro katawan lang kasi yung face maganda pa Ay, rin. oo naman. Kasi nga may corona din to, diba? At napakaganda niya. Sobra. At matalino. Matalino. Itong actress na ito, talaga nga naman, pinipilit niya talaga maibalik ang itsura niya, ang figura ng pero hindi na nga pwede dahil nahihirapan siya. Nagkakaedad na. Dahil nga rin sa pagkakaroon ng edad ng very, very light na. Ngayon, paraan ng kanyang pagda-diet ay maraming naaapektuhan. Naaapektuhan na buong kabahayan. Oo. Ganon. Opo, nanay. Kasi siya, dahil nga nagda-diet siya, umu-order na siya, dinideliver na ang pagkain niya. Ay, oo, yung pang-diet. Ay, parang diet ha. May kaprasong ganito, kaprasong karne, kaprasong chuchu. Correct. Ganun. Para ito lang i-intake mo sa ganitong oras, dapat ganito lang karami, at ito dapat ganito. Ganun ang ginagawa niya. And ngayon, ang siste, paano ang mga kasama niya sa bahay? Ay, oh, syempre. Na hindi rin naman nagda-diet. Hindi naman nagda-diet, syempre, kasi hindi naman unang-unang, hindi naman mga artista yon. Diba? Eto na ngayon. Dahil nga nagkikito diet siya, ang makakasambahay niya, ang laking problema dahil lagi niya itong nasisita at super talakitok. Actress na ito. Kunwari kami, kasambahay kami ni Wendell. Oo. Nagpiprito kami ng isda. Nagsisigang kami. O nag-aadobo kami. Magtatalakito ka. Tatalaki, sasabihin niya. Ano ba yan? Niluto niyo. Ganyan niya. Ay. Ako tong nagda-diet, hirap na nga ako mag-diet. Papaamoy pa ako ng mga ganyang pagkain na yan. Ano naman ang pakialam namin kung naaamoy mo? Hindi. Doon kayo sa labas magluto. Ay. Saan kami magluluto? Sa garden. Ay, sa garden na lang kami magluluto. Oo. Syempre, ang garden, alam mo naman, pag umihip ang hangin, Papasok pa rin. Naku. Ay. Alam mo, naging ano na lang, wala na, manhid na lang yung mga kasama niya sa bahay nila, sa kakatalak niya. Walang nagawa. Kaya sa anong Ang gagawin? hirap naman ng ganon. Nagda-diet yung artista, yung mga kasambahay, magugutom naman. Hindi sila nagluto ng pagkain nila. Correct. Walang nagawa, kundi tinitiis siya lang. Ano ngayon? Palayasin niya yung mga kasama niya sa bahay. Dahil lang sa ulam? Unang ulam. So, hindi. So, si actress, super tiis. Doble ang pagtitiis niya. Pero ngayon, nakikita na natin siya, unti-unti na siyang imprenas, ha? Unti-unti na siyang umimpis. At ang kanyang negosyo, pagkain. Pagkain. Ibig sabihin, tanggap na niya. Tanggap niya na, alam niya na magdisiplina. Yun yung pinaka... Yun ang totoo doon. Please. Okay, so, isang magaling na actress ito, matalino, maganda, na talagang ang pinoproblema lang ay ang kanyang katawan. Wala nang iba. Pero, kasi ang ganda-ganda pa rin niya, di ba? Napakahusay Kahit naman. di ba? Yun na. Paano naman ang pagbibigay ng clue? Saan natin dadaanin ito? Ayan. Ito ba yung artista na talagang ang ganda-ganda? Ito yung artista na hanggang ngayon kahit may edad na siya, maganda pa rin at makinis pa rin ang mukha niya. At, visible ito sa mga teleserye. Ang galing umarte. True. Diba? Nagkaroon po siya ng karelasyon ng matagal na panahon na sikat na male personality, kaya lang hindi para sila sa isa't isa. Bagay na bagay pa Pero nagkaroon sila ng mga anak. Oo. Na maganda at gwapo. True. At saka ito yung artista na kung tawagin na isa Salome. Kasi di ba magaling siya mag-English? Pag
pagka yung mga role kasi na hindi bagay doon sa artista, kasi may English di ba? Ay siya talagang fluent sa siya yung English. sumasalo. Oo, Salome. Oo, Salome. Sinalumi nga niya yung isa. Correct. Diba? Yung Totoo. natakot. Correct. Oo, Kaya, Salome. magaling sa mag-English. Oo. Kaya yung pinalitan niya, Ginotay agad. Pinadjugasaan. Pinasagkasaan yun Truth! Oh, agad-agad. Puro ang pinakikita na lang puro Flashback. flashback ka. Diba? Flashback ka. Pinadjugasaan. Oo. Ay kasi siyempre nandan na siya. Ang galing-galing niya mag-dialogue, ang galing niya pa mag-English. True. Talagang magaling din siya umacting. Kaya ba? Paano ang kanta na gagawin natin sa kanya? Ay, sige nga. Dito ba? Dito ba? Ay, Oy, ang Kulidesma layo. yan. Kulidesma ba yun? Si Kulidesma yung kanta mong dito ba? Oo, dapat yung ang kantahin mo. Dapat ganito. Sige na. Tan tan tarararan. Tan tarararan. Sino ang singer nito? Tan tan tan. Dararararan. Andyan ka na naman. Patukso-tukso. Tinusok-susok. Di ba? Pwede rin ba siya sa kantang Ano? Sweet 16? Di ba? Bakit? Ate Vion. Oo, Vilma diba? Santos. They say I'm always... Sweet 16. Nakasama I'm only sweet 16. Nakasama niya yan. I never been Diba? nuts. I never been love. Aba, mali-mali na naman yung mga lyrics. Ano pa? Sige, puro kanta gawin natin. mga ganon, di ba? Tsaka maganda yung pahula natin yan. Katulad niyan, nakasama rin ni Ate Bito. Ate B. Oo. Oo. Ano Ay, pa? pwede din siya doon sa kantang... Ano? May pinsan itong singer. Ay, oo, mayroon siya. Ta-na-na-na. Di ba? Yan, Rock on rock. Ay, ang galing dyan. Di ba? Yung may kanta pa. Ay. Kaya lang pumanaw na yung yung kumanta nito. Ay, parang, paano nga yan? Pusong. Bato. Di ba? Di na. Makatun. Ay, Yoli Samson yun. Ay, buhay Di pa ba na yun? makakain. Yung kay Pusong Bato, ganun din di ba? Ay, oo nga, oo. Ano? Yung Pusong Bato, kantahin mo. Mula ng... Di na Kumakain. Di mo lang dahil sa'yo ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat nang ako'y lisanin. Ganon. Ay, Nananananan. Tulad mo'y pusong Bato. bato. Diba? Ay, nako. Tito Manny Garcia, sigurado yan. Nako, bawin-bawi. Ayan Alam mo na kung sino siya. Ay, oo. Ano ba ang dapat gawin? Ayan, ganito po ang dapat yung gawin at di na dapat gawin, ha? Hindi na natuto. Correct. Mag-subscribe na po kayo at mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang aking Rommel Chica Network. Salamat po. At huwag ka na magtatayo ng bakery. Direct Beverly Verhel, mahal ka namin, alam mo yan. Ingat ka dyan sa Toronto, Canada. At syempre wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng GCNN. Ayan, At ang pinaglaban namin, pinaglaban din ninyo na please, don't skip. sige, solohin mo na yan. At siyempre, suportahan nyo kami sa aming short na tinatawag. Ito yung Showbiz Now na official TikTok. Paano ba yung TikTok? Ayun. Nako, masaya po itong episode na ito. I'm sure, magkukwentuhan na naman kayo na walang puknat niyan. Mga nag-oopisina, nagtatrabaho. Nako, sigurado po kami dyan. Maraming salamat po sa inyong walang humpay na pagtutok at pagpapasaya sa amin tatlo. Hanggang sa muli, Rommel Chica, thank you. Salamat po. And Barikutot, Wendell Alvarez, Thank you. maraming salamat. Ay, nako, ito pa rin po ang inyong programa, ang ating programa. At ito po ang Showbiz Now!